Nasa akin na ang mga gamit. Napag-isipan mo na ba? Walang ibang mas karapat dapat dito kundi ikaw. Kung aalis ka ng ganito, mawawala sa'yo ang lahat. Iniligtas ako ng organisasyon. Kapalit nito, 8 taon akong nagpakasakit para sa kanila. Ngayon, oras na para bumalik at bawiin lahat ng para sa akin. Mr. Palmer. Mr. Palmer. May business idea ako. Siguradong kikita. Gusto mong pakinggan? Hindi mo pa ba narinig ang kasabihan? Kung mayaman ang anak, pwede siyang magwalwal sa buhay niya. Basta huwag lang gawing negosyo. Yung yaman ng pamilya ko, sapat na para magwaldas ako buong buhay ko. Kaya yung mga business idea mo. Pass muna ako. Ang galing. Sagot ng pamilya Palmer ang lahat ng gastos ngayong gabi. Mr. Palmer, astig yan. Salamat, Mr. Palmer. Yung talunan ng pamilya Palmer, Nag-invest ako sa Archer at Harman dahil sa galing ng nanay mo. Yung 35% ng shares ng Archer at Harman, wala halos epekto yan. Sa Palmer Group, kung gusto mo, pwede kong ibigay sa'yo, pero Mr. Palmer, kahit anong kondisyon, sabihin mo lang. may hihingin lang akong pabor. Si Alexander, apo ko, tamad at walang ambisyon. Kung sa loob ng 3 buwan, mapatino mo siya at magbago siya. Yung 35% ng shares ng Archer at Harman sa'yo na, walang tanong-tanong. Kumusta? Okay ba? Deal. Grabe. Hoy, ang ganda mo. Ang haba ng mga legs niya. Ayos. Yung bewang niya, grabe ang hubog sa balakang. Ayos. Yung itsura niya. Sobrang ayos. Gising na. Sobrang adik kayo sa itsura ha. Hi, ako si Madison Archer. Ang bodyguard na in-arrange ni Avis Palmer para sa'yo. Ikaw lang. Bodyguard. Isang malakas na hangin lang. Mawawala ka na. Seryoso kang iniisip mong kaya mong maging bodyguard ko. Tignan mo siya. Parang biro lang, di ba? Kayong dalawa, tulungan nyo naman akong makatayo, hoy. Opo, boss. Ang liit mo nga, madali lang kita matumba. Master Palmer, wala ka talagang silbi. Kaya pala, gusto ni Avis Palmer magpasama ng bodyguard para sa'yo. Puro pagmenos lang ginagawa mo sa tao. Grabe, kailangan mo talaga ng disiplina. Ikaw, So, pwede na ba akong bodyguard mo ngayon? gusto kong tanggalin ka. Lolo, ayoko sa kanya. Binaliwala niya ako agad nung nakita niya ako. At may iba siyang dating, parang astig. Saka may isa siyang asul ang mata, yung isa kayumanggi. Parang hindi siya tao, pero hindi rin multo. Kung siya ang mapunta sa akin, sigurado ako, baka hindi ko kayanin itong taon na to. Master Palmer, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Lolo, tingnan mo, tinatakot niya ako sa harap mo mismo. Madison, huwag mong damdamin kahit anong sabihin niya. Kailangan lang turuan ng leksyon niyang batang yan. Lolo, huli niyang ginawa, binuwal niya ako. Totoo ba, hahayaan mong tuluyang mawala ang Palmer family? Sa panahon ngayon na advance na ang technology, kahit wala ka, hindi naman mawawala pamilya mo. Wala kang silbi sa pag-aaral at sa lakas. May kaya ka bang kahit isang magagamit? Master Palmer, may talento ka ba talaga? Baka dapat magsimula na ulit sa bagong bata. Sobrang kalokohan yan. Lolo, tingnan mo siya. Sinasabi niyang magsimula ka ulit sa bagong bata. Wala talaga siyang kwenta. Sandali lang. Pinilit mo si Lolo na magkaanak ulit. Gusto mong mag-asawa siya ulit, ano? Plano mong maging lola ko?
Nasisiraan ka ba ng bait? Ngayon pahahanapan ka ng lola? Bakit hindi mo nalang hilingin na magkaroon ng asawa para sa sarili mo? Grabe, sobrang tagal mo nang gumagala. Parang sabaw na lang ang laman ng ulo mo. Sige na. Kalugan mo, tingnan natin kung may mahulog. Aray, Lolo. Sige, ganun na yun. Basta't si Madison ang bahala sa lahat, makakapagpahinga na ako. Hindi mo talaga ako ginagawang madali ang buhay. Hindi mo lang talaga ako pinapapayapa. Lolo, Lolo. Master Palmer, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, sisiguraduhin kong tama ang bantay sa iyo. Nakakainis ka talaga. Pwede na ba akong tumayo ng taas no, mamayang gabi o hindi pa? Depende na lang sa'yo. Hindi kita mapaalis. Pero hindi ko ba pwedeng takutin ka para umalis? Ikaw, sinaktan mo ako. Sorry, instinct lang yon. Ayos ka lang ba? Huwag kang lumapit. Wala na akong masabi. Babae ka ba talaga? Inaapi niya ako, tapos ikaw, inaapi mo rin ako. Hindi ko naman siya masyadong tinamaan. Mahina ka talaga. Bakit ka ba sumisigaw ng ganyan? Anong balak mo gawin? Bumangon ka na. Oras na para mag-ehersisyo. Alas 6 pa lang ng umaga. Baliw ka na ba? Bibigyan kita ng 5 minuto. Sabi ng sino? Ako ang boss mo. Boss, alam mo na, bodyguard ka lang naman. Ngayon akala mo ikaw na ang nasusunod. Baliw ka na ba? Master Palmer, parang bata pa rin ang ugali mo. Tatlong minuto na lang ang natitira sa'yo. Bakit ang daming bituin? Ayos din. Maaga kang nagising ngayon ah. Parang wala naman akong choice. May biglang pumasok sa kwarto ko nang walang pasabi. Master Palmer, 10 minuto lang ang oras mo para mag-almusal. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong subukan ang pasensya ko. Kaya nandito si Madison ay dahil ako mismo ang kumuha sa kanya para lang mapagsabihan ka. Kailangan mo naman talaga mag-ehersisyo. Kain ka na, magwo-workout ka agad mamaya. Lolo, ano bang ginawa niya at napapayag ka sa lahat ng to? Ano, 15 kilometro lakad? Nasiraan ka na ba ng ulo o talagang baliw ka lang? Saka, lahat sa Eastfield alam na, wala naman talaga akong matinong trabaho kahit kailan. Buong buhay ko, puro saya lang ang inaatupag ko. Magda-drive na lang ako. Anong ginagawa mo? Sinasabihan na kita, huwag kang gagawa ng kalokohan. Alas 6:40 sa 5 na ngayon. Kaya ng isang professional runner ang 9 na milya. Sa 45 minuto, yung may konting experience, kailangan ng 90 minuto. Katulad mo, na spoiled na mayaman lang. Mga 2 oras siguro, baka umabot ka sa alas 9. Bakit ko naman susundin ang pinagsasasabi mo? Sinasabi ko lang, kahit aso, hindi tatakbo ng 9 na milya. Teka lang, Mas mabilis pa ang aso kumpara sa'yo. 4 paa nila, 2 lang meron ako. Siyempre mas mabilis sila. Wala na akong lakas. Kuha mo ako ng boteng tubig. Ano ba to? Sino yan?
Akala ko namamalik mata lang ako. Yun pala, ikaw nga, yung batang ulila na pasaway. Akala ko matagal ka nang bulok sa ibang bansa. Bulag ka ba o ano? Invisible ba ako? Ano? Nakahanap ka na pala kay Master Palmer? No, Master Palmer. Mag-ingat ka rito sa babaeng to. 15 anyos pa lang siya, ipinasa na siya sa matandang lalaki. Sobrang dumi. Malay mo, may sakit na yan. Ang tubig mo. Ang bastos mo magsalita. Paliguan ko nga yung bunganga mo. Mukhang may chismis dito. Mukhang may palabas na naman ako. Madison Archer, ang loko-loko mo talaga. Sasabihin ko kay mama, nabaliin ang kamay mo, at ipagbili ka ulit. Gusto kong makita ngayon kung sino sa atin ang magiging bali ang kamay. Ngayon, dudurugin ko ang kamay mo, para hindi ka makapag-finals. Tuwing tinititigan ko, yang kakaibang asul mong mga mata, nahihilo ako, weirdo. Boss, huwag kang mag-alala, walang mangyayaring palpak dito. Madison, maldita ka, papatayin talaga kita. Ang kamay ko. Grabe, nakakita na ako ng mga nag-aaway, yung sabunutan at lahat. Pero hindi ko pa naranasan yung ganito kabangis. Yung maingay na yun, hindi man lang, pantay sa kanya. Siguradong ang sakit nun. 9 na taon na ang nakalipas, dinurog mo ang kamay ko. Ngayon, binabalik ko lang ang utang mo. Nangako ako sa sarili ko. Lahat ng utang mo sa akin, kukuhanin ko pa isa-isa. Pati na ang buong Lowell family. Madison, sasabihin ko kay mama, at siya na ang bahala sa'yo. Sige, sabihin mo rin kay Natalie Willis. Bumalik na ako. Tapos na ang masayang araw niya. Sinabi ko na dati, babalikan ko ang lahat ng akin. Simula natin dito sa kotse na to. Mula ngayon, hindi na ito sa'yo. Sumakay ka sa kotse. Kaya ko pang tumakbo sa tingin ko. Madison, ang sama mo talaga, bruha ka. Kahit na yung babaeng yon, hindi talaga marunong magsalita. Pero ang magnakaw ng gamit ng iba, illegal naman, di ba? Lahat ng sentimo ng Lowell family, hindi talaga kanila. Binabawi ko lang ang para talaga sa akin. Anong balak mong gawin? Mag-seatbelt ka, para hindi ka lumipad mamaya. Nakita ko na ang lahat, alam mo, pakinggan mo ako. Lumabas ka ng kotse. Ikaw na mauna. Grabe, naiihi ako sa sarili ko. Tigilan mo na iyang paglalakad ng mabagal, bilisan mo. Kailangan kong magbanyo. Ay, ang ayos pala ng lugar na to. Uy, ikaw. Gawan mo ako ng bar dyan banda. Tapos punuin mo ng maraming speaker sa taas. Tungkol dito sa pader. Gawin mo na lang dartboard tong buong pader na to. Para pag naboboard ako, pwedeng magtapo ng darts. Corny lang yung ikakabit lang kung ano-ano sa pader. Gusto mo bang subukan human darts na lang? Okay na, hindi na kailangan, salamat. Nagpakumbaba ba si Master Palmer dahil sa kanya? Mukhang malupit yun. Ano? Halos tumulo na pa nga mo. Sobrang chill mo na masyado. Parang walang kwenta trabaho mo, di ba? Hindi ako free, sobrang busy. Sa sobrang dami ng ginagawa ko, nahihilo na ako. Aayusin ko na agad mga files mo. Nandito si Master Palmer para mag-training na yun. May kasama siyang tao. Pakitaan mo siya ng mga project files. Oh, sige. Ano ba talaga lahat ng to? Pinapaikot ang utak ko nito. Tama na. Ayoko na manood.
Uy, Sean. Anong balita? Nakalimot ka ba? Palmer Group auction na ngayon. Nag-usap tayo na sabay tayong pupunta, di ba? Nasa labas na kami ni Sargent. Nasaan ka na? Nakalimutan ko talaga. Hintayin niyo ako, ha? Umupo ka dyan. Bago ka matapos magtrabaho ngayon, bawal kang pumunta kahit saan. Paano kung ipilit kong umalis? Sa EV ka lang pwede pumunta. Suko na ako sa'yo. Dahil lang marunong ka ng konting moves, akala mo kaya mo na akong ikulong, ha? Makinig ka, sabihin ko lang, ako ang boss mo. Boss mo, hindi mo ako alipin. Ayoko ng laro mo ngayon. Umuwi ka na. So tinatakot mo na ako ngayon? Di ako naniniwalang tototohanin mong saktan ako. Bibilang ako hanggang 3. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. 3. Madaya ka lumaban. Lolo, naghar ka ba ng bodyguard o tumira ka ng hitman ngayon? Tingnan mo ginawa niya sa mukha ko. Dinuldol niya ako sa sahig ng todo. Parang naging slide yung mukha ko. Paano ako kakaharap sa ibang tao? Madison, di ko intensyong maging masama. Pero seryoso, yung ginawa mo eh. Promise, palalayasin na kita ngayong araw. Ayos. Tandaan mo, huwag sa mukha. Sa susunod, iba naman ang tamaan mo. Lolo, totoo bang apo mo talaga ako? So alam mo pa lang, apo kita, pero kung puro kalokohan pa rin ginagawa mo, inaasahan mo talagang, ang tatay mong walang silbi, gagawa pa ng isa? Walang lakas ng loob yon. Pag nagdala pa ng isa dito, ako ang magpapa-turtle boy sa kanya. Sinong pagong, ha? Matuto kang rumespeto. Ngayon, upo ka dyan at mag-isip ka. Halika na, Madison. Sabay tayong kumain. Ikaw naman, 1 meal lang yan, di ka mamamatay. Sige, pass muna ako. Sa bahay na to, palaging siya o ako. Pag nandito siya, alis ako. Pag ako nandito, siya ang wala. Boss Palmer, mukhang hindi ka masaya ngayon, ha? Noong nakaraan sa auction, iniwan mo lang talaga kami. Hindi ka pa nga namin pinahirapan tungkol doon. Bakit hindi mo kasama ngayon? Yung biker girl na bodyguard mo? Oo nga, seryoso. Yung babae na yon, ang ganda at ang tindi pa lumaban. Boss Palmer, jackpot ka talaga. Huwag mo nang banggitin. Pakiramdam ko parang inaagawan na ako ng space. Simula nung tumira siya sa pamilya ko, parang lalong bumaba ang status ko. Lalo na yung lolo ko, parang tinuring na niya, natunay niyang apo yung babae. Matindi talaga ang mata ni Mr. Palmer. Yung babaeng kaya lumaban ng ganon, at sobrang may dating pa. Tingnan mo, hindi lang lolo mo, pati ako, di ko na siya makalimutan. Mula nung isang beses ko siyang nakita. Pero sa totoo lang, sayang naman siya kung bodyguard lang. Yung tatay ko nga, todo stress dahil wala akong girlfriend. Ganito na lang. Ikaw na mag-set up sa amin, at kapag nagkatuluyan kami, utang na loob na kita habang buhay, bro. Grabe ka, kakaiba taste mo, pre. Pero seryoso, kung kayo talaga nagkatuluyan, sa style mo kasing malandi ka, siguradong bugbog ka muna sa kanya. Ganoon ba siya ka-wild? Hindi siya wild, kasi gagawin niya talaga yun. Kalma lang, tigilan na natin to. Pero kung gusto talaga niyang kontrolin ako, babawiin ko ng todo hanggang di na siya makilala ng nanay niya. Hi, ganda. Ako si Sean Fletcher. Sabado ngayon, off ako sa trabaho. Oras ko to, kaya gusto ko gawin ang trip ko. Bukod sa pagbabantay sa'yo, obligasyon ko ring siguraduhin ligtas ka. Kung basta ka nalang aalis nang hindi nagsasabi. Tas may nangyaring masama, hindi ko may papaliwanag yon kay Miss Palmer. Hindi ba ayos sa'yo yon? Pag nawala ako, nakuha mo na ang gusto mo, di ba? Sorry, wala sa kontrata ko ang mag-asikaso ng bangkay. So,
Kung gusto mong sumama ako pabalik, CJ, maglaban tayo. Pag ikaw nanalo, susunod ako sa'yo pa uwi parang mabait na bata. Pero pag ako nanalo, ikaw na mismo ang aalis sa pamilya Palmer. Pangako ko yan. Hi, ganda. Pag nag-resign ka, pwede kang magtrabaho sa pamilya Fletcher. Siguradong mas mataas pa ang bayad namin kaysa Palmer. Ikaw muna ang mauna. Sige, ako na ang mauuna. Sino sa tingin mo ang mananalo, yung dalawang yun? Hulaan natin. Matagal mo nang kalaro siya. Hindi pa natalo si Master Palmer kahit kailan. Mukhang yung babaeng nagmomotor. Talagang sasama na sa pamilya natin. Anong tawa-tawa mo dyan? Hintayin mo lang na mapalayas ka. Hindi pwede. May mali talaga sa bola na to. Magkano binayad sa'yo ng babae na yon? Binigyan ka ba niya ng lagay para guluhin ang bola? Natalo ka. Eh ano ngayon kung natalo ako? Hindi na ako babalik. Anong gagawin mo tungkol dito? Sinabihan na kita. Huwag kang lalapit. Ano bang kinain ng babae na to nung bata siya? Sir Palmer. Talo ay talo. Hindi ko tinatanggap yan. Kung may tapang ka, laro tayo ulit. Madison, gusto mo ba akong patayin? Madison, bitawan mo, mag-relax ka. Baka mabulunan mo talaga ako, seryoso. Madison, Mukhang bukas, kailangan natin siyang ipaghandaan ng kung ano. Ano yun? Korona ng mga patay. Ganun kalala? Lolo, bakit ang putla mo? Bumaba ba ang stocks ng kumpanya? Hayaan mong siya magkwento sa'yo. Anong ginagawa mo dito? Hayaan mong magpaliwanag ako. Halika na. Si Zeke ito, ang bunso mong kapatid. Kaka-graduate lang niya sa kolehiyo. Simula ngayon, babalik na siya sa pamilya Palmer. Natural lang, magkakaroon na rin siya ng parte sa mga ari-arian ng pamilya Palmer. Zeke, bumati ka sa kuya mo. Kuya, Hindi ako pumapayag. hindi ka sang-ayon? Gawa ng mga nakakatanda yan. Ikaw, bata ka pa sa pamilya. Sa tingin mo, may karapatan ka dito? Maglaro ka na lang kung saan mo gusto. Hoy, bro, huwag ka nang magalit. Hindi kita kinikilala bilang kapatid ko. Huwag kang nagpapanggap na magkadugo tayo. Ikaw. Zeke, halika na, lumapit ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Dad. Hindi naman niya sinadya. Huwag mo akong subukan at tigilan mo ang pagpapanggap. Hinahanap mo talaga ang palo. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Sobrang walang pakundangan at matigas ang ulo. Kung hindi kita papaluhan ngayon, edi hindi na ako ang tatay mo. Ako. Aray, aray, aray. Ikaw, palaban na babae, sino ka ba? Bitawan mo ako. Dahil tatay ka niya. Inayaan ko na lang yung sampal na yon. Kung hindi, hindi lang basta ako papayat. Pero pag sinaktan mo siya ulit, kahit sino pa ang humarang sakin, papaluin pa rin kita, walang alinlangan. Ikaw. Tama na. Ano man ang sabihin mo, Alexander pa rin ang panganay kong apo. Ikaw at ang anak mo sa labas. Umalis na lang kayo kung saan nyo gusto. Huwag lang magingay sa harap ko. Buhay pa ako. Tungkol sa mana, kung karapat dapat ka, ibang usapan na yun. Dad, pero si Zeke, Palmer din ang dugo niya. Wala akong pakialam. Kahit anong makuha ni Alexander, dapat kay Zeke rin. Sinasabi ko sa'yo, Dad, tungkol dito, ako.
Ikaw, makulit na bata, bitawan mo ako. Ang likod ko, ang sakit. Tungkol sa mana dito, kapag namatay ka lang siya pwedeng magmana. Paano pa niya makukuha bago ka mamatay? Ikaw, Lumayas ka. Papa. Okay ka lang ba, Papa? Hindi ako okay. Ako. Ikaw, pasaway ka. Maghintay ka lang. Umalis na tayo. Sorry ha, pamilya lang to. Pasensya ka na sa eksena. Salamat. Hindi ko kilala kung sino yung wild na babae. Oo nga. Tapos pinapayagan pa siya ng matanda na magwala. So, Papa, tayo, okay lang. Walang kwenta yung bata na yan. Tumatanda na rin si matanda. Sa atin din mapupunta ang Palmer family. Sinasabi ko sa'yo, ako. Bilisin mo, tulungan mo na ako makapasok ulit. Gagawa tayo ng paraan para makapasok sa kumpanya. Anong ginagawa mo? Hayaan mo muna akong mag-isa uminom. Umalis ka muna. Ang paglulunod ng sama ng loob ay para sa duwag. Ano bang alam mo? Hindi naman parang may anak sa labas ang tatay mo. So dahil matatag ka, espesyal ka na? Hindi ka naman ako. Paano mo malalaman kung ano ang nararamdaman ko? Nag-start mangaliwa ang tatay ko sa nanay ko, noong bata pa lang ako. Kaya pala lagi silang nag-aaway ni nanay. Ayun pala. Alam lahat ng nanay ko. Kaya pala. Ayaw na niyang makita si tatay kahit nung huling sandali. Noong nag-evolve ang tao, nagtago ka lang ba saan? Ano bang ibig mong sabihin? Pagdating sa kabubuhan, ang galing mo talaga. Kung ako ikaw, ipagtatanggol ko ang mga tao. Mahalaga sa akin, sa sarili kong paraan. Pag may humarang sa'yo, lalabanan mo. Kung imposible na, lalabanan mo pa rin sila. Magandang umaga, Lolo. Ayos, 10 minuto kang maaga ngayon. Maagang matulog, maagang gumising, pampalusog daw, di ba? Nasaan siya? Pinagpahinga ko siya ngayon. Ano ta, hindi mo na kayang hindi siya makita kahit isang araw? Mukhang nahuhulog ka na sa kanya. Siya. Sa ugali niyang ganyan, kahit tumandang binata ako, hindi ko siya papakasalan. Tumingin ka ba sa salamin kaninang umaga? Hindi ka ba gwapo? Mabil. Pakiligpit na yung almusal, pakiusap, biglang nawala ang gana ko. Lolo. Ayos ka lang ba? Gusto mo ba samahan kitang magpatingin sa doktor? Mas maganda siguro kung magpa-check up ka sa psychiatrist. Mas pipiliin mong tumandang binata kaysa pakasalan siya. Alam mo ba halaga mo? Akala mo naman, gusto ka talaga niya. Anong kinalaman ng pagpapakasal sa kanya? Sa timbang ko? Maria, ang kapal ng mukha ng batang to. Ang lakas niyang manuntok. Grabe, ma. Dahan-dahan lang po. Ang sakit. Anak ng tokwa tong batang to. Balang araw, ibebenta ko siya sa silen. Tingnan mo, ginawa niya. Dito sa magaganda kong kamay. Noong una ko siyang ibinenta, akala ko tapos na buhay niya. Ngayon, puro gulo. Kung ano-ano na ang koneksyon niya sa pamilya Palmer. Mukhang pasimulang gamulo na ang lahat. Kung nakinig ka lang sa payo ko noon, pinaalis mo na sana siya, at pina-extract mo na dapat ang mga laman loob niya, di sana wala tayong ganitong mga abala ngayon. Sinisiguro ko lang na safe tayo sa lahat ng anggulo. Maria, wala akong pakialam. Ngayon, kailangan mong putulin ang kamay ni Madison, para makaganti ako. Sige, puputulan ko kamay niya, para sa ganting gusto mo. Mukhang, hindi pa sapat yung leksyon na ibinigay ko sa'yo. So ngayon, Madison, hindi kita hinahanap pero kusa kang lumapit. Ma, tawagin niyo na ang tao natin, gapasin niyo na siya. Sino nagpasok sa'yo dito? Gusto mo bang ibenta ulit kita?
Maria. Tao po, tulong, dali, tulungan nyo. Maria. Ayos ka lang ba? Ang tigas talaga ng kamay ng batang to. Bakit ba kailangang ang lakas mong manuntok? Akala mo ba hanggang ngayon, ako pa rin yung basurang tinatapakan at minumura mo? Sabi ko na nga sa'yo, lahat ng utang mo sa akin, babalikan ko isa-isa. Tatawagan ko ang mga pulis. Sige, tawagan mo, para marinig din nila lahat ng ginawa mong pagbenta sa akin. 8 taon na ang nakalipas. At, sa loob ng mga taon na to, kung paano mo, palihim na sinira yung kumpanya ni Mama at nilipat ang mga ari-arian. Interesado talaga akong malaman. Anong gagawin ng pulis kapag nalaman nila? Madison, sa tingin mo ba, natatakot kami sa'yo? Kung marunong ka pang mahiya, lumayas ka na dito sa bahay ko ngayon din. Kung hindi, pagdating ng mga security namin, mas magbabayad ka pa. Ang ibig mong sabihin, yung 2 lalaking nakabulagta sa labas? Kung tumawag ka ng ambulansya para sa kanila ngayon, baka may bakante pang kama sa ospital. Anong gusto mo? Gusto ko lang paalisin kayo lahat sa bahay ko. Ha? Ma, talaga bang ibibigay natin sa kanya ang bahay? Habang may buhay, may pag-asa. Kung hindi natin ibigay sa kanya, hindi ba tayo babanggain ng babaeng yun? Basta nasa atin pa ang mga shares, bakit ka matatakot mawala ang bahay? Yung malanding babae na yun, muntik na akong tapakan hanggang mamatay. Tulungan mo ako makabangon. Alis na tayo. Madison, hintayin mo lang. Alis na tayo. Ma, nabalik ko ang bahay natin. Miss, lahat ng gamit na iniwan ng madam, maingat naming niligpit at nilagay sa storage room. Salamat, Vera. Pakilagay ulit ang mga gamit ng mama ko sa dati nilang pwesto. Sige po, miss. Ang laki ng pinagbago mo, talaga. Nasa trabaho ka, ha? Mukha kang magnanakaw ng bangko sa suot mo. Seryoso, may magkidnap ba sa akin dito sa opisina? Simula ngayon, huwag ko kayong makita sa harapan ng office. Master Palmer, ganito naman po lagi ang damit namin dati. Nagsasagot ka na ngayon? Bumalik ka na. Hindi mo talaga kaya akong iwan, no? Mas matibay ka pa sa poste ng telepono. Mag-clock in ka na. Madison, yung limited edition kong suit. Babae ka ba talaga? Ang tapang mo. Pre, nandito ka na. Bakit siya nandito? Nakita mo yun, dinala ni GM ang anak nila sa company ngayon para mag-intern. Nilagay pa sa project team. Kitang-kita naman, na pabor si GM sa anak nila sa labas. Makes sense, may inutil na nga sa Palmer family sa bahay. Hindi naman pwedeng panoorin lang, nasirain niya ang negosyo ng pamilya. Nagtimpla ako ng kape para sa'yo. Nasa opisina mo. Lobo na nakasuot ng balatupa, hindi ko kailangan. Gagawa na lang ako ng tsaa para sa'yo. Hindi mo ba narinig? Hindi ko kailangan. Pre, huwag kang magalit. Hindi ko na uulitin. Mabait pala tong anak sa labas, no? Nagtsaa at nagdadala ng kape. Pero sakto, napunta sa malamigang puso tulad ni Master Palmer. Kawawa. Ano naman gagawin nila? Si Master Palmer ang gintong apo. Oy, bitawan mo. Kapatid mo siya. Tay, ayos lang ako. Hindi sinadya ng kuya ko yun. Pakinggan mo yan. Ang bunso mo, sobrang bait talaga. Hindi tulad mo. Paano ko ba napalaking? Masuwayin na tulad mo? Tuturuan mo ako. Sa dami ng taon na lumipas, yung mga beses na magkasamang kumain tayo, kayang bilangin sa isang kamay. Tapos ngayon, gusto mong magturo sa akin. Walang utang na loob ka. Ganun ka ba makipag-usap sa tatay mo? Kahit bubugin mo pa ako hanggang mamatay, ako pa rin ang nag-iisang anak sa Palmer family. Wala akong kapatid na mas bata. Ikaw. Sinabi mo lang na sinuntok ko siya, di ba? Ipapakita ko sa'yo kung paano talaga. Ang tapang mong saktan ng kapatid mong mas bata, ako. Ikaw, ako.
Nag-inarte ka na naman ha. Hindi, kuya. Kung hindi kita sasaktan hanggang magmukhang kawawa ka, sayang lang ang acting mo. Mukhang nagiging matalino na ang batang to. Tigil muna dyan. Grabe, ang sarap ng pakiramdam nun. Zeke, bumangon ka na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Itay. Wala ako sa mood ngayon. Pabayaan mo muna ako. Parang enjoy na enjoy ka sa suntukan kanina. Karapat dapat naman siya dun. Grabe, naniniwala ka ba? Sinuntok niya ako dahil lang sa anak niya sa labas. Hindi ba siya master ng pagpepeke? Eh kung hindi ko siya iniwanan ng pasa, sayang naman ang talent niyang umarte. Sa totoo lang, tama ginawa mo. Kailangan talaga ng leksyon ng lalaking yun. Sandali, pinupuri mo ba ako? May problema ba dun? Walang problema, promise. Unang beses mo akong pinuri, medyo na-flatter tuloy ako. Walang mali sa pagtatanggol sa sarili. Hindi ka naman pala ganun kawalang silbi, alam mo yun. Mas okay ka pa kaysa sa hindi maaasahan mong tatay. Totoo yan. Bigla mo akong pinatawag. Dito kung saan-saan. Para lang sa kung anong kalokohan mo. Grabe ka naman. Ako ang magiging tagapagmana ng Fletcher Holdings. Alam mo ba, hindi ako gumagawa ng mga palihim na ganyan. Yung mga under the table na gawain. Balik ka dito. Alexander, parang delikado pala maging kaibigan mo, no? Sino ba talaga yung tao na yon? Anak sa labas ng tatay ko. Anak sa labas? Pwede ba, hinaan mo nga ang boses mo? Gusto mo bang malaman ng lahat? Grabe ka. Ay ngayon, Master Palmer, mukhang sa ating lahat, ikaw ang may pinakamahirap na laban sa mana, ha? Battle of the Airs na pala to, no? Pinapakita ko lang sa iyo ang mukha niya ngayon. Sa loob ng 24 na oras, magpakabantay ka sa kanya. Ang dami mo namang paikot-ikot, kuha ka lang ng tao, atali mo siya, isakay sa bangka, palabasin mo ng bansa. Simple. Hindi mo ba alam na bawal ang kidnapping? Ha, pero ang stalk ang legal? Grabe ka, tayo namang magkaibigan, di ba? Kung tunay naman tayong magbabarkada, tulungan mo naman ako dito. Sige na, tutulungan kita. Pero dapat may makukuha rin ako. Ano gusto mo? Bigyan mo ako ng contact ng bodyguard. Bodyguard. Huwag mong sabihin wala ka talaga nun. Mas gusto ko nga sana na hindi na niya akong guluhin. Bakit naman ako magkakakontak nun? Eddie, sorry, hindi kita matutulungan. Fine, kukunin ko na nga ang contact niya para sa'yo. Okay na. Deal. Lolo. Hindi pa rin siya bumabalik. Sino ba ang nagpupumilit na palitan siya, ha? Nag-miss ka agad sa kanya kahit isang araw lang, no? Hindi Lolo. Iniisip ko lang, kinukuha niya ang pera natin, kaya dapat ginagawa niya ang trabaho niya. Paano siya paulit-ulit na lang absent? Tingnan mo si Lois. Mahigit 40 taon na dito. Hindi pa nag-leave kahit minsan. Eh ikaw din naman, hindi rin. Pero lagi kang kumakain sa labas, nag-e-enjoy. Bakit hindi mo subukang may masabi kang nagawa para makita ko talaga? Lolo, nag-aaral naman ako ngayon eh. Kung totoo lang, maganda sana yon. Tumatanda na ako. Walang kwenta ang tatay mo, walang talento, hindi matalino. Gusto mo ba ipasa ko ang kumpanya sa isang anak sa labas? Yun ang gusto niya. Ano ba, malas talaga ang pamilyang to. Uy, Sean. Nakachamba talaga ako ng malaki ngayon. Gusto mo ba silipin? I send mo nga ang location. Pasaway, saan ka pupunta? Bagong simula to, pare. Yung batang yun, may nililigawan ba? Nasaan siya? Nasaan na yung bodyguard na hot? Napilitan akong umeskapo mag-isa. Ano sa tingin mo? Trabaho muna tayo. Nasaan siya? Nandun. Sigurado ka bang dito siya nagtatrabaho? Sobrang sigurado. Nakakita mismo ng tao ko na pumasok siya. At suot niya, yung badge na pang-empleyado lang, dito sa atin. Hindi pwede. Sobrang pinapahalagahan siya ni David dati. Walang paraan na papayag siyang magtrabaho rito. Sabi ko na sa inyo isang pabigat na tatay.
Kahit sino pa sa mga anak niya. Naawa ka ba sa kanya? Medyo, siguro. Hindi ko talaga inakala na ganun siya kasadsad nung una. Pero kung totoong naabot na niya yung pinakamababa at napilitan siyang magtrabaho dito, hindi ko naman kayang apak-apakan pa habang bagsak na siya. Boss Palmer, sobrang lambot pa rin ang puso mo. Siya talaga yun? Tara na. Ngayong gabi, paubasan mo sa kanya lahat ng inumin dito sa mesa. Bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng 100,000 bilang gantimpala. Ayos. Grabe, sobra naman yon. Sino ka ba? Lumayas ka nga rito. Mga ate, hindi na ba sobra to? Sino ba tinatawag mong ate? Hayop ka. Oh, kumusta ka na? Kaya mo pa ba? Walang paraan. Naloko tayo. Alis na tayo dito. Bilis, dali, Boss Palmer. Ang dami mong kaguluhan, bata. Napapalabas sa TV, usap-usapan sa Twitter. Talagang hinahanda mo ang pasabog mo. Karaniwan, pinag-aawayan ng tao ang babae. Pero ikaw, ibang level, nilalabanan mo pa lalaki sa ibang industriya. Talagang pinagmamalaki ka ng Palmer Group. Lolo, alam mo naman, hindi ako pumupunta sa mga ganyang lugar. Si Zeke Palmer ang may gawa nun. Nilaglag niya ako. Kalahating gabi. Kung hindi ka tumakbo palabas, may makakagawa ba ng ganyan sa'yo? Tingnan mo ngayon, nakuha na niya ang gusto nila. Sa ngayon, pinaka-importante, ay magkalas-kalas na lang ang mga chismis na yan ng kusa. Magpakasal ka na lang agad. Magpakasal. Wala naman akong karelasyon. Kanino ako dapat magpakasal? Madison. Kung gusto mong pakasalan, itong apo kong nakakabang frustrate. Pangako ko, bibilhin ko ulit lahat ng shares na hawak ng ibang stockholder ng Archer at Harman Company. Yung mga shares na yan plus yung 35% ko, lahat-lahat magiging sayo na. Para makuha mo uli ang kumpanya ng nanay mo ng buo. Lolo, nakikita mo naman siguro na hindi ako ganun kahigpit ang pangangailangan, di ba? Sige, pumapayag ako. Ano nung sinabi mo? Hindi mo ba kayang maghinay-hinay bilang babae? Ayoko talaga ma-engage sa'yo, pero alang-alang sa kumpanya ng nanay ko, mapipilitan na lang akong sumama sa plano. Parang ang dating mo, sobrang laking panalo para sa akin. Ayusin mo pag-ugali mo simula ngayon. Ano? Wala pang babae, nakapagpabago ng ugali ko. Tapos, ano bang ibig mong sabihin, hindi ako nagkakaayos? Pinakamalala, gusto ko lang uminom, maglaro ng pool, at gumastos, yun lang naman. Tumahimik ka. Nagawa ko lang dahil sa reflex. Bagay sa'yo ang outfit na to, Miss Archer. Pwede mo bang i-wrap ito para sa akin? Usually nagje-jeans siya, hindi ko napansin. Ang ganda pala ng katawan niya. Iniisip ko kung sino yun. Ikaw pala, cheap na basura ka. Talagang damit ang nagpapaganda sa tao. Ayos ka rin pala pag nakaayos ka. Pero, kaya mo ba talagang bilhin ang dress na to? Iba ako. Ikakasal na kami ni Master Spencer. Huwag kang umalis agad. Maganda ang suot mo ngayon. Habarin mo, akin na lang yan. Mukhang masyadong madali pa rin ang lesson na binigay ko sa'yo. Master Spencer, tingnan mo siya. Noong huli, nasaktan ako. Dahil sa kanya. Babe, huwag kang mag-alala ngayon. Nandito lang ako para sa'yo. Anong masasabi mo, Madison? Master Spencer, black belter siya sa taekwondo. Natakot ka na ba? Anong pinagtatawanan mo? Tawa ako kasi ang tanga mo. Master Spencer, tingnan mo siya. Babe, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para sa'yo. Joel. Grabe hanggang ngayon. Mahilig ka pa rin maghanap ng tira sa basura. Ikaw, Parehong uri, parehong ugali. Nakakalungkot. hindi na ako mag-aaksaya ng oras sa'yo ngayon.
Pero itong Moldita, sinaktan ng babe ko. Ngayon, hindi ka makakaalis hanggat hindi ka nawala ng kamay. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi naman talaga masakit. Ayos ka ba? Ako. Buti na lang nakaiwas agad ako. Joel, ano nang pakiramdam? Na binagsak ka sa lupa ng ganun? Ikaw, kayong lahat. Maghintay kayo. Babawi ako. Madison. Huwag kang umiyak. Ayos lang yan. Ayos lang. Ayos lang. Tara na. Alis na tayo. Matindi talaga ang suntok ni Joel. Mukhang masakit pa ito ng ilang araw. Bakit ang tahimik mo maglakad? Nagulat ako, akala ko mapapatay na ako. Halika dito, lagyan kita ng gamot. Hindi ko kailangan yon. Matanda na ako, hindi ako ganun ng karupok. 3. CJ. Hindi mo naman kailangang saluhin yung suntok para sa akin. Kaya ko naman umiwas mag-isa. Hindi ko napag-isipan masyado nung oras na yon. May black belt din ako. Mas matibay talaga ang katawan ng lalaki kaysa sa babae pag nasasaktan. Ang dami ko ng beses na pinrotektahan ka. Pwede mo naman sigurong pakisamahan ako ng konti. Alam mo, malakas ka din sumuntok. Susubukan ko. Talaga bang mahaba ang pilik mata niya? Ang pula ng labi niya, pag tinitignan ko siya, gusto ko talagang halikan siya. Bakit ba ang lakas mong tumulak? Gusto ko lang naman sanang halikan ka. Ikaw, anong sinabi mo? Bakit ko ba nasabi yon? Grabe. Wala talaga, promise. Nilalandi ba niya ako ngayon? Sige na, sige na. Kailangan mong kuskusin yung pasa para umepekto. Mukhang magiging lolo na akong ulit. Luis, ayos ang ginawa mo. Tamang-tama ang setup na to para sa magiging manugang kong babae. Mr. Palmer, masyado nyo naman akong pinupuri. Ang galing mo talagang manginis sa kin. Ang kapal ng mukha mong magdala ng anak sa labas sa ganito kalaking araw. Mr. Palmer, huwag niyong sobrahan ang sarili nyo. Importante ang engagement ceremony na to. Tay, ikakasal na si Alexander. Dapat sinabi nyo muna sa kin. Kung ako, natunay niyang ama, wala dito. Ano bang ibig sabihin nun? Kung gusto mo pang manatili sa kumpanya, mas mabuti kung tatahimik ka ngayon. Dahil kung hindi, tatanggalin ko ang posisyon mo bilang general manager. Tay, lahat ng ginawa ko, para naman sa pamilya Palmer, di ba? Tignan nyo si Zeke. Ang talino at napakabait na bata. Halika na, batiin mo ang lolo mo. Lolo. Huwag mo kong tawaging lolo. Wala akong apo na tulad mo. Tay. Tay. Mukhang hindi pa rin ako. Kayang tanggapin ni lolo. Okay lang yun. Sa engagement banquet, may bahagi talaga na magsasalita ang mga nakatatanda. Pagkakuha ko ng mic, ibangonghayang ko na agad ang pagkakakilanlan mo sa harap ng lahat. By that time, hindi na ako kayang pigilan ni matanda. Ang galing niyong magdiskarte lagi, tay. Mga kagalang-galang na bisita, maligayang pagdating sa engagement ceremony ni Master Palmer at Madison. Una, palakpakan natin sila habang sabay silang papasok. Ayos. Anong problema mo? Si Alexander, ang hayop na yon. Ninakaw niya ang babaeng pangarap ko. Kaya pala hindi niya binigay ang contact info niya sa akin. Wala na kaming kwentang magkaibigan. Ang susunod, inaanyayahan natin, ang chairman ng Palmer Group.
Si Mr. Palmer, na umakyat para sa isang talumpati. Palakpakan po natin siya. Una sa lahat, maraming salamat sa inyong pagpunta sa engagement party ni Alexander. Si Madison ang para sa apo ko, kaya ngayon, inya-announce ko na ibinibigay ko sa kanya ang 35% shares ng Archer at Harman Company plus isang villa sa Southridge Villas. Bilang engagement gift, nais ko sanang bigyan ng dalawa ng masaya at magandang buhay na magkasama. 35% shares ng Archer at Harman Company. Sulit yan ng hindi bababa sa $100 M. Ang villa sa Southridge, siguradong milyon ang halaga. Halos $2,000 million na ang buong lugar na yun, di ba? Ang Palmer family lang sa Brenton City ang magbibigay ng halos $2,000 million na engagement gift. Sobrang swerte ng babaeng to. Tumututol ako. Pakinggan mo, Dad. Nasiraan ka na ba ng bait? Bastang babae lang siya. Walang pamilya na maipagmamalaki. Paano mo nagawang ipamigay ang shares ng kumpanya? At isang bilya ng ganun-ganun lang? Ako ang nasusunod sa Palmer family. Dad, apo mo rin si Zeke, bale wala siya sa'yo. Pero binubuhusan mo ng lahat ng atensyon ng isang hindi mo kadugo. Pamilya rin naman ako. Maaaring wala ka na sa tamang pag-iisip, pero hindi ko hahayaang magwala ka pa lalo. Mga kaibigan, medyo naguguluhan lang ang matanda ngayon. Hindi nga niya alam ang ginagawa niya. Lahat ng sinabi niya kanina, hindi yun valid. Walang utang na loob ng bata ka. May announcement ako. Ito ang bunso kong anak, Zeke. Simula ngayong araw, opisyal na siyang babalik sa pamilya Palmer. Uuwi na siya sa dapat niyang talagyan. Tapos na ba kayo o ano? Engagement party ko to, hindi family reunion nyo. Kung kailangan mo talagang i-anunsyo ang anak mo, lumabas ka ng pinto sa kaliwa, mag-book ka ng sarili mong party room, at tigilan mo kakagulo dito. Walang utang na loob. Tatay mo ko. Bigla mong naalala na tatay kita. Kung talagang may pakialam ka, hindi mo sana pinahirapan si Lolo. At isa pa, hindi lang basta kung sino siya na napulot mo sa kalsada. Fayans ko siya. Kung hindi ka nagsipilyo kanina, okay lang sakin. Bigyan kita ng panlinis ng kubeta. Ikaw talaga. At teka, sinasabi mong anak mo siya. Nagpad na test ka ba? Magaling talaga manumayog ng lalaki ang nanay niya. Huwag mong isisisakin kung magpalaki ka ng anak ng iba. Alexander, huwag kang sobra. Kung sobra nga ako, bakit? Kaya mong bayaran yung mga male model at reporter. Pero hindi ko pwedeng tawagin ang kalokohan mo. O baka nga tama ako, hindi naman talaga siya anak niya. Walang kwenta yung sinasabi mo. Security, palabasin niyo sila rito. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Anong karapatan niyong tratuhin ako ng ganito? Aminado ako, may tapang talaga si Master Palmer. Ayos lang naman siya. Pasensya na po kayo lahat. Nagka-aberya lang kanina. Ngayong araw ang engagement ceremony ko. Sana po mag-enjoy kayong lahat at mabusog. Talagang nag-mature na siya. Pwede bang magpalit tayo ng sasakyan? Bili na lang tayo ng sports car, Porsche o kaya Maserati. Pwede tayong bumili ngayon din. Tigilan mo ang salita, sumakay ka na sa kotse. Dahan-dahan lang. Wala pa akong seatbelt. Sinong nagpapasok sa inyo dito? Security. Shareholders meeting ito. Shareholder din ako. Bakit hindi ako pwede dito? Kalokohan yan. Maliban kay Mr. Palmer, lahat ng shareholder, nandito na ngayon. Isa ka lang batang walang mudo. Huwag kang gumawa ng gulo dito. Lumabas ka. O baka naman. Dapat muna bago ka umalis, tingnan mo ito. Ano to? Kasunduan sa paglilipat ng stocks ng Archer & Harman Company, ang Palmer Group namin, pumayag na ilipat ang 35% ng shares namin. Kay Miss Archer. Hindi pwede. Hindi ako makapaniwala. Hindi ito totoo. Ibigay mo na. Huwag mong guluhin yan. May mas marami pa akong sorpresa para sa iyo. Mga ginang at ginoo, ang inyo pong kasunduan sa paglipat ng stocks. Handa na kayong ibigay sa akin, di ba? Miss Archer, naihanda ko na lahat. Simula ngayon, akin na lahat ng shares na to. Wala na akong kinalaman dito. Oo, tama. Yan mismo. Ang dahilan kung bakit tayo nagkita ngayon. Tama nga, dahil handang magbayad ng malaki si Mr. Palmer para bilhin ito. Okay na kaming ibenta. Oy, kayo, bumalik kayo.
Kasama ang 20% na iniwan ng nanay ko sa akin. Ako na ngayon ang maihawak ng 62% ng shares. Ako na ang pinakamalaking shareholder ngayon. Talagang sulit pala ang pakikipag-team up sa pasaway. Sinong tinatawag mong ganun? Matandang siraulo ka. Sobrang mali ang pagkakakilala ko sa iyo. Dapat noon pa, hindi na kita ibinenta. Dapat tinapos na lang kita. Sinabi ko na sa iyo noon. Ano man ang utang mo sa mga magulang ko, isa-isa ko iyang babawiin. So anong ngayon? Ako pa rin may-ari ng 38% at ako pa rin ang may final na desisyon. Hindi mo pa rin ako kayang galawin. Yan ba talaga? Natalie Willis, pinaghihinalaan kang may kinalaman sa pagnanakaw, panlilinlang at trafficking. Sasama ka sa amin para sa investigasyon. Bitawan mo ako. Nagkakamali kayo. Paano naman ako magkakamali sa ganitong basic na negosyo? Lalo namang, imposible ang trafficking. Susihing susuriin namin lahat ng yan. Pakisuyo, makipagtulungan ka sa Isa kang investigasyon. walang modo. Bitawan mo ako. Anong meron sa araw na to? Birthday mo ba? Sino nagsabi na kailangan birthday para kumain ng cake? Nagsiselebrate ako dahil kinuha mo ulit ang negosyo ng pamilya nyo. Tagay. Tagay. May isa pa akong sorpresa para sa'yo. Teka lang. Ang saya nito, Mga kaibigan, sunod naman ay isang espesyal na kanta, Magandang Araw. Hiniling ni Ginoong Palmer ang kantang ito para kay Binibini Archer sa Mesa 3. Congratulations kay Binibini Archer dahil natupad ang wish niya ngayon. Ang bata-bata ng dating. bakit ba ang tagal? Samahan mo ako sa security room. Gusto kong tingnan ang kikis. May tao ba dyan? May tao ba dyan? Kinidnap nyo ako. Pakawalan nyo ako, may pag-asa pa kayo. May tao ba dyan? Pakawalan nyo ako. Krimen 2. Pakawalan nyo ako ngayon na. Ang ingay mo, bakit hindi na lang natin siya patulugin? Uminom na lang tayo, hayaan natin. Tara na. Tulungan nyo ako. May tao ba? Tulungan nyo ako. Lolo, tulungan mo ako. Huwag kang matakot. Darating si Lolo. Darating si Lolo para iligtas ako. Bakit sobrang tahimik? Paano kung patay na siya? Matanda na siya, ano bang pwedeng mangyari? Malapit nang magkapera si boss. Yayaman na tayo pagkakatapos nito. Tama yan. Darating si Lolo para iligtas ako. Tony, naibigay na sa'yo ang $50 M. Pero paano naman ang buhay niya? $10 million. Hindi ba sobra namang mura ang $10 million para sa Palmer Group? Iniisip ko na si Mr. Palmer, kayang-kaya pa niyang magbayad ng mas malaki para mabawi ang apo niya. Hindi pwede, Tony. Hindi ganyan ang negosyo rito. Kung papatayin mo siya, ako na lang ang natitirang apo ng Palmer family. Tapos, magbabayad pa ako sa'yo ng karagdagang $20 M. $100 million. $100 million. At ipapapatay ko na siya ngayon din. Tapos itatapon sa ilog. Walang makakaalam.
$100 million. Hindi ba sobra na yon? Oo nga. Tony, ganito na lang. Ayusin mo muna siya para sa akin. Tapos, pag nakuha na natin ang mga shares, makukuha mo na ang pera mo. Talaga bang iniisip mo na ganun lang ako kadaling lokohin? Kahit ang tigre, hindi kinakain ang sarili niyang anak. Handa kang sirain ang sarili mong anak. Bakit ako magtitiwala sa'yo? $100 million. Walang dagdag, walang bawas. Ito, Dad. Bakit hindi mo nalang tanggapin ang kasunduan niya? Pag namatay na si Alexander, atin pa rin ang Palmer family. Paano ko makukuha ang ganong kalaking pera? Yung $10 million, ubos na lahat ng meron ako. Bilisan mo, halina, gumalaw ka. So nandito ka para manggulo, no? Yung mga kasama ko, hindi sila basta-basta. Sige, kunin niyo sila. Paano siya naging ganun katapang? Grabe. Nasaan siya? Kung alam mo ang makakabuti sa'yo, ibigay mo na siya ngayon. Tama, ako ang kumuha sa kanya. Ginagawa ko lang ang trabaho na binayaran sa akin. Kung kaya mong magbigay ng mas mataas, ibibigay ko siya sa'yo. Pero kung hindi, wala akong magagawa kundi tapusin na siya. Ang bata mo pa pero ang husay mo na. Gusto ko ang diskarte mo, pare. Sige, magsalita ka na. Ano nang kailangan para pakawalan mo siya? Sa totoo lang, pera lang ang habol ko nung una. Pero sinira mo ang lugar ko ngayong gabi. Ngayon, lalo mong ginulo ang sitwasyon. Kaya gawin natin to ayon sa mga patakaran ng kasino mo. Tatapatan kita, pag ako ang nanalo. Isasama ko siya paalis. Pag natalo ako, bahala ka na sa buhay ko. Siyempre naman. Gusto ko yung mga taong diretso magsalita. Sige na. Mag-deal ka na ng mga baraha. Sinabi ko na mag-deal ka, iabot mo na ang mga baraha. Kailangan ko ay kamay, hindi palabas. Pare, pasensya na, instinct lang. Talagang instinct. Sige, ay deal ko na ngayon. Ilagay mo ang pusta. Call. Tatlong hari laban sa mga reyna. Sa ganitong lakas ng baraha, siguradong panalo ka. Race. Call. All in. Tiyak matatalo ka. Impossible. Paano mo nagawa makakuha ng ganoon ka-perpektong baraha? Kung magsusugal ka, kailangan sundin mo ang mga patakaran. Natalo ka na. Nasaan siya? Papa, anong gagawin natin? Hindi talaga natin pwedeng hayaan siyang kunin Sean, di ba? Sumunod ka sa akin.
Nasaan siya? Nasaan na nga ba siya? Saan napunta yung dinala natin pabalik? Yung mag-ama. Nagulat tayo sa kanila. Pinatulog tayo. At malamang kinuha na rin nila siya. Malapit sa Stonecrest Avenue. Ay, Sham. Kailangan ko ang clearance mo. Tulungan mo akong i-check lahat ng street camera sa paligid. Kailangan ko na mahanap mo ang isang tao para sa akin. Ngayon din. So, ikaw nga talaga. Naalala mo pa rin ako? Pero wala namang halaga yun. Patay ka na. Kung may halimaw na tulad mo pang buhay, paano ako mamamatay bago ka pa? Tigilan mo ang pag-aaksaya ng oras. Bakit mo pa siya pinapatulan? Tapusin mo na siya. Ikaw, Sabi ko nga, si Dad ang pinakamahal ako. Kapag namatay ka na, makakabalik na ako sa Palmer family. At mamamana ko lahat. kahit ang tigre raw, hindi kinakain ng anak niya sabi nila. David Palmer, mas masahol ka pa sa hayop. Tumahimik ka. Alam ko na kung gaano kabaho ang bibig mo. Huwag kang magmadali. May iba pa akong sasabihin sa'yo. Nakidnap ka noong bata ka pa. Plano rin yun ni Dad. Ang gusto niya talaga, mapauwi ako ulit. Nagkataon lang na sinuwerte ka, at nakatakas ka pa. Pero ngayon, dito ka na ililibing sa gitna ng walang tao. Walang makakahanap sa'yo. David Palmer, hindi ko akalaing aabot ka sa ganitong sukdulan. Pinatay mo pa ang sarili mong anak. Sino ang sinisisi mo? Hindi ba kasalanan ng lolo mo lahat to? Sobrang pabor siya. Napakabait ni Zeke, pero hindi niya man lang siya napansin. Lahat ng oras niya, sa'yo niya ibinuhos, sa palpak, kung hindi ka mamamatay. Paano pa makakabalik si Zeke sa pamilya Palmer? Buwisit ka. Yung lolo ko, dapat pinadna-test ka na noon. Paano may taong, katulad mo na napasok sa pamilya Palmer? Wala akong pakialam kung ano ako. Ngayong araw, dito ka mamamatay. Tigil na ang Saturday. Gawin mo na. Bilisan mo, bilisan mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. May paparating. Tumakbo ka, dali, umalis ka na. Sabi ko na sa'yo. Kapag sinaktan mo ulit siya, pananagutan mo to sa akin. Eh. Sige na, pakawalan nyo na ako, guys. Siya lang yun lahat. Siya ang may pakana. Wala akong kinalaman dito. Walang utang na loob na bata ka. Para kanino mo ba akala ginawa ko lahat ng to? Ngayong may problema na, bigla ka na lang nagkakaila. Isa lang masasabi ko, imposible. Hindi ba gusto mo ring ibaon siya ng buhay? At inaakala mo bang, palalagpasin ka lang ng babaeng to? Ikaw talagang gago ka. Hindi na sana kita pinalaki. Pera lang lagi hinihingi mo. Kailan mo ba ako inalagaan? Ikaw talaga. Tama na. Ipaliwanag mo na lang sa pulis ang lahat. Dalhin na sila. Tara na. Alexander. Buti na lang dumating ka para iligtas ako. Alexander. Nakakaranas siya ng mga epekto ng PTSD. Bukod pa dyan, ilang araw na siyang hindi kumakain. Dehydrated na ang katawan niya. Basta hindi siya magagalit at makapagpahinga ng maayos. Gagaling rin siya pagkatapos ng ilang araw na dextrose. Sige, nakakagaan ng loob yan. Luis. Pakisamahan ng Dr. Palis. Oo naman, Mr. Palmer. Doktor, dito po tayo. Paano siya nagkaroon ng STS? Noong taon na yon, pagkatapos mamatay ang nanay niya, nakidnap siya. 3 araw siyang walang kinakain at iniinom. Pag nahanap namin siya, nakakulong siya sa abandonadong bodega. Halos hindi na makabangon. Noong panahon na yon, halos hindi na siya mabuhay. 3 buwan siyang nagpagaling sa ospital. Simula noon, wala na akong masyadong inaasahan sa kanya. Basta makapamuhay siya ng maayos. Kaya pala, saan man siya pumunta, laging may 2 bodyguard na kasama. Hindi ko akalain. Lahat ng ito ay dahil sa walang kwentang ama niya. Sobrang malas talaga ng pamilya nila. Madison, malaki ang utang namin sa'yo ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, malamang wala na ang batang to. Bilang tulong na lang talaga yan. Please, magpahinga ka muna.
Salamat sa lahat ng pagod ninyo. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako, please. Tulungan mo ako. Wala ka talagang silbi. Hindi ka na dapat nabubuhay. Dapat nasa ilalim ka na ng lupa. Sumunod ka na lang sa patay mong nanay. Lumayo ka sa akin. Mabuti pang mamatay ka na lang. Lahat ng galing Graves Palmer ay akin. Isa ka lang tamad na spoiled brat. Wala kang kwenta. Pero ako ay edukado at may karanasan. Si Lolo, ako lang ang pipiliin niya. Hindi ka dapat nabubuhay. Walang mag-aalaga sa'yo kahit mabuhay ka o mamatay. Ako lang ang tunay na tagapagmana ng Palmer family. Hindi totoo yan. Lumayo ka sa akin. Tulungan mo ako, Lolo. Tulungan mo ako, Mama. Madison, Master Palmer. Madison. Alexander. Tulungan mo ako. Alexander. Ayos na ngayon. Ayos na ngayon. Huwag mo akong mention. Hindi kita iiwan kahit kailan. Ayos na ngayon. May problema ba? Ang ganda ng collarbone mo. Yung mga patak ng tubig galing sa buhok mo. Tumatama sa collarbone mo na parang maliliit na perlas. Nagliliwanag sila. Ang ganda talaga. Alexander. Wala naman talaga to. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo sa pag-aalaga mo sa akin itong mga nakaraan. Wala akong ibang intensyon. Bakit? May nagustuhan ka ba? Wala. Master Palmer, ang torpe mo naman. Hindi ka pa nagkakaroon ng relasyon. Eh ano ngayon kung wala pa? Pinili kong manatiling malinis. Ganun ba? Hindi ka na masyadong mahiyain ngayon, ha? Papalinisan ko ito kay Vera. Magpahinga ka na ng maaga. Walo oras 20 minuto. Ayos, di ba? Hindi ba ang bilis ko mag-improve nitong mga nakaraang araw? Ayos. Pinuri ba niya ako? Mas madalas na niya akong pinupuri ngayon. Grabe, ang lakas ng dating ko, di ba? Humabol ka. Naka-check-in na. Nandito na ako. Madison, papatayin kita. Ang weird mo talaga dyan sa mata mo na magkaiba ang kulay. Mamatay ka na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mukhang sobrang gaan ang parusa na. Ibinigay ko sa'yo dati. Sige nga, sabihin mo, paano kita paparusahan, ha? Sisiraan ko ba yung maganda mong mukha? Oh, Huwag mo akong subukan. Bawal ang pagpatay. Madison, tandaan mo, nasa isang lipunan na tayo na may batas ngayon. Kung papatayin mo ako, hindi ka rin makakatakas. batas? Nakakatawa pakinggan na lumalabas pa sa bibig mo yung salitang yan. Huwag kang mag-alala, hindi ako katulad nyo. Ibigay mo siya sa mga pulis. Tara na. Madison, isinumpa kita. Sana mamatay ka ng malagim. Buti na lang hindi malalim ang sugat mo. Kung mas malalim pa, kailangan mo nang pumunta sa ospital. Lalaki na ako. Kayod ng konti, wala yon. Walang kwenta yan. Pwede bang dahan-dahan lang? Di ba dapat matitibay ang mga lalaki? Para kang hindi kayang tiisin ang simpleng benda. Lolo, nakakatawa ba talaga yon?
Nasaktan ako. Pero natutuwa ka pa. Ano, bawal na bang tumawa ngayon? Gasgas lang yan. Maghihilom yan sa 2 o 3 araw. Tingnan mo itsura mo, kawawa. Gusto mo lang naman sigurong, kawan ka ni Madison. Hindi ah. Lolo, nagsasabi ka ng kung ano-ano, kalokohan yan. Ako, totoong masakit talaga. Masakit seryoso. Tapos na ang benda, huwag mong basain sa loob ng ilang araw. Madison. Ang laki ng dala mong maleta ah. May business trip ka ba? Nabawi na ang Archer Estate ngayon. Boss Palmer, talagang mas naging mature ka na. Marami pang kailangang ayusin sa Archer & Harman Company. Mas convenient na tumira na lang doon. Pero kahit tumira ka sa bahay ko, hindi naman nabala. Sa umaga, pwede kong ipahatid ka ng driver papasok ng trabaho. Kung gusto mo, ako na mismo maghahatid sa'yo. Engage na tayo, Madison. Darating din tayo sa point na titira tayo magkasama. At saka, nag-propose tayo sa harap ng maraming tao. Di mo naman pwedeng talikuran ang usapan natin ngayon. Alam ko naman may mga sabit pa ako. Pero sinusubukan kong baguhin yon. Sabihin mo lang, kung anong klase ng lalaki gusto mo, gagawin kong lahat para maging ganun ako. Talagang nag-mature na ang batang to. Hindi na nasayang lahat ng pag-spoil sa kanya. Ang tamis ng dila niya ngayon. Kung magaling ka talaga magsalita, tuloy mo lang. Madali akong kausapin. Makikinig ako sa kahit anong sabihin mo. Makapalang mukha ko, kahit anong gawin mo sa akin, kakayanin ko. Pero kung ititigil mo ang engagement natin, hindi ko talaga tatanggapin yon. Kung wasakin ko ang engagement natin, anong gagawin mo? Siguro. Kahit ano pa mangyari, hindi talaga kita bibitawan. Nakakatuwa, todo effort talaga si Boss Palmer dito. Wala na siyang pakialam, basta lang makuha ang future misses. Wala na siyang pakialam, basta lang makuha ang future misses. Kung ganyan siya ng ganyan, hindi ko na kailangan magpunas sa parteng yun ng sahig. Tayo na. Hanggat hindi ka pumapayag, hindi ako tatayo. Alexander, Ayoko talaga. tayo na. Lilipat lang naman ako. Hindi naman ibig sabihin na hindi na ako babalik. Talaga bang babalik ka pa? Naman. Babalik ako para kumustahin ka. At tingnan kung tamad ka na naman lately. Tama, hindi ko naman kayang tumagal sa kahit anong ginagawa ko. Kapag umalis ka ng ilang araw, paano kung bumalik lang ako sa dating gawi ko? Di sumama na lang kaya ako sa'yo. Yung makapal na mukha na yon, nakikitira sa pamilya nyo. Sasama ako para maalis yung malas. Tara na. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin. Ayusin nyo yung kwarto ni Madam. Sige po. Ang galing talaga niya magplano lagi. Ayan na siya, ang bilis naman. Dapat maganda ang sayaw mo. Ang astig, grabe, si Madison natin, sobrang galing. Grabe, ang lupay talaga. As in, isang suntok, 30 ang napabagsak. Ang galing, walang tatalo kay Madison. Seryoso, panalong panalo, lupay. Si Madison niya yung totoo. Si Master Palmer mula Palmer Group. Madalas naman nag-iisa, di ba? Bakit kaya ngayon? Ang dami niyang dala? Sino ba nakakaalam? Mas maingay pa dito kaysa sa zoo, dahil sa kantahan at sayawan. Ano na namang kabaliwan yan? Sinusundo lang naman kita galing trabaho, yon lang. Nakakahiya talaga. Tara na. Ano namang nakakahiya doon? Halika na. Hindi pa ako napahiya ng ganito sa buong buhay ko. Hindi nga. Ngayong buwan, hindi talaga ako lalabas ulit ng bahay. Ako rin, kung hindi lang naman dahil sa business sa kanila, hindi rin ako mapapahiya ng ganito. Sa kanya na yung magandang babae, pero tayo ang napahiya. Mga traidor na kaibigan. Mas masigla pa dito kaysa sa zoo. Pinapakita ko lang kung anong natutunan ko sa TikTok. Uso to ngayon. Napansin kong stressed ka sa trabaho, kaya sinusubukan kong tulungan kang mag-relax. Baka gusto mong pumili ng maganda dyan. Para sa'yo, kaya kong matutunan kahit ano. Sige na nga. Parang palagi mo na lang akong nilalabanan ngayon. Marami pa akong ibang paraan para magwala. Ano naman yon? Madison, pakasalan mo ako. Simula ngayon, pera ko, yun na. Pera mo, iyo pa rin.
Kung utusan mo akong pumunta sa silangan, hindi ako pupunta sa kanluran. Kung sabihan mo akong magpahinga, hindi ako magpapakapagod. Sa madaling salita, kahit anong sabihin mo, susunod ako. Gusto kong maging perpektong modernong asawa, na laging para sa'yo, 24 paghahati 7. Kapag hindi ka sumagot, itituring ko na yan. Hindi naman kasing laki ng itlog ng kalapati. Bilhin mo na. Kumuha ka ng 30 karat. May isa pa akong hiling. Boss Palmer, ikaw ba ang kukuha sa kanya o siya ang kukuha sa'yo? Ang totoo, nakakatawa yan. Paano nga ba ako papayag sa isang bagay na ganyan kawalang hiya? Nakakahiya sobra. Sana maging masaya kayo habang buhay.